Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Siyudad sa Sugbo giawhag, magbato na lang og kaugalingong labayanan sa basura. Kanhi Kongresista Pablo Jan Garcia, bukas nga maggobernador sa lalawigan sa Sugbo. Tungod sa MRCA, mga healthcare workers sa lungsod sa Dumanhog nakadawat og hulga gikan sa mga ginikanan sa mga bata. Siklista napasok sa LTO patrol vehicle sa barangay Sentro Siyudad sa Mandaue. Naangol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, giauhag ni Consul Franklin Ong ang Cebu City Government nga magbato na lang og kaugalingong labayanan sa basura. Kini aron mahingusgan pa ang mga barangay ang paghakot sa mga basura gikan sa mga labayanan. Nakita ni ex-officio member gikan sa Liga ng mga Barangay nga si Ong nga nagsalig kanunay ang dakbayan sa mga private landfill operators aron lang ipanglabay ang basura. Suma pa ni Ong nga gikabalakan usab sa mga tagbalay kung mahakot pa ba ang ilang mga basura gumikan lang kay sa kakuliang naangkon sa syudad. Maong giduso ni Ong nga magbaton og kaugalingong landfill aron dili na maglisod ang syudad sa waste management. Gipaubos na usab sa red alert status ang Visayas Grid gikan sa alas 3 kaganinang hapon hangtod na sa alas 9 karong gabii. Hinundan nga gipatuman ang subsob nga rotational brownouts. Ilabi na sa pipila ka mga bahin sa Metro Cebu hangtod sa gabii. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines nga nawagtangan og 70 megawatts nga kuryente human nga nag-forced outage ang mga diesel plants. Inubanan usab kini sa mga nagkagamay nga nahabiling power exports gikan sa Mindanao. Misaka ngadto sa 2,376 megawatts ang gipangayong demand ngadto sa tanan nga mga konsumidor sa Kabisayan. Giaprobahan sa Provincial Board ang katungdanan ni Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief nga si Dennis Pastor. Pinaagi kini sa resolusyon nga giduso ni Bukal Antonio Bacaltos ngadto sa Junta Provincial atol sa ilang regular nga sesyon. Mipatimaw si Pastor sa Provincial Board aron pagpahibaw sa mga gipanghimo sa Cebu PDRRMO. Ilabi na nga ang nahimong coordination sa buhatan ngadto sa mga lokal nga kagamahanan sa panahong adunay katalagman nga moigo sa dapit. Kapin sa katuig nang giduma ni Pastor ang Cebu PDRRMO o giuyonan hinuon sa Junta Provincial ang mga reforma sa disaster response. Pag-ibig fans nakatala og kapin 41 bilyones ka pesos nga kinitaan gikan sa Enero hangtod na sa Hunyo ning tuiga. Mas taas kini og 24% itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakatala ang Home Mutual Development Fund kung Pag-ibig Fund og 41.35 billion pesos nga net income gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Mas taas kini og 24% itandi sa susamang panahon niadtong tuig 2025.
Matod sa report gikan sa Pag-ibig Fund nga resulta di ay kini sa mas gipaubos nga housing loan rates nga lang gitanyag ngadto sa mga miyembro. Inubanan usab kini sa malungtarong kinitaang nakuha gikan sa short-term loan portfolios, mas taas nga investment income ug disiplinadong cost management. Suma pa ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, kinsang nangulo sa Pag-ibig Fund Board of Trustees nga pinaagi sa kusog nga kahimtang sa pagpanapi, mapatuman nila ang reforma ngadto sa pabalay sa ubang mga Pilipino. Dungan usab kini sa pagpalambo na usab sa panudlanan alang sa mga Pilipinong nanginahanglan nini pinagi silang savings. Niabot na 1.32 trillion pesos ang total assets sa Pag-ibig Fund sa first half ning tuiga. Mas taas usab kini og 6% o 81 billion pesos sa susamang panahon niadtong 2025. Matud ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta nga mahimo mapaymuslan sa mga members ang kusog nga kinitaan sa Pag-ibig Fund pinagi sa igong dividendo. Samtang gilauman ni Acosta nga magmanambuon ang mga housing programs sa nasod, apil na ang pambansang pabahay para sa Pilipino program kon 4PH. Gian Navarro, CCTN News. Kanhi Kongresista Pablo John Garcia bukas sa posibilidad sa pagpapili isip gobernador sa probinsya sa Sugbo karong umabot nga eleksyon sa 2028. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Gikonsiderar ni kanhi Kongresista Pablo John Garcia ang pagdagan pagkagobernador sa probinsya sa Sugbo sa umaabot nga piniliay sa 2028. Kini mo giangko ni Garcia diha sa usa ka interview sa usa ka media personality nga The Not So Late Show with Jason Monteclar online show. Akong gi-consider ka ng possibility. No, imo nang gilili. Yeah. Yeah, as you said, nagsige na kag pangonsulta. Giingong dili pa hinuon kini ang final nga desisyon. Hinuon giingong dili kini bag-o alang kaniya sanglit nakasuway na siya pagpapili sa samang posisyon ni adtong 2013. Subay sa unang impormasyon nga mitumaw gibutyag ni Garcia nga aduna na siya'y nasayran nga ang iyang igsuon nga si kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia kinsa nangulo sab sa One Cebu giingong lahi ang ituboy pagkagobernador sa umaabot nga piniliay. Una nang mitumaw ang pangan ni Akop Bisaya Party List Representative Sunny Lagon. Gipasabot ni Garcia nga ang managlahing baruganan og paglantaw sa politika sa iyang igsuon dili na bag-o sa mga pamilya sa Pilipinas. Kainumduman nga mibiya ang kongresista sa One Cebu tungod sa desisyon sa partido nga suportahan ang kandidato presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Garcia mi-resign kini isip Secretary General tungod sa disgusto sa kinsay suportahan sa presidential election sa partido. Iyang gidugang nga ang One Cebu dili na susama ka United sa miaging panahon. Sa kasamtangan, giangko ni Garcia nga lisod pildihon ang kasamtangang administrasyon kung ugaling dili maghiusa ang oposisyon sa umaabot nga piniliay. At this stage, I can say, no, I was also Secretary General of One Cebu. Karon, medyo it's not as united as before. Nanay mga kita nga cracks in the party One Cebu. Importante lang kung kinsay maka-unite niya ng oposisyon sa Kapitolyo karon. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, tungod sa MRCA, mga healthcare workers sa lungsod sa Dumanhog nakadawat og hulga gikan sa mga ginikanan sa mga bata. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad-an na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinaot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At timanon nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang Ani o Kita. Season 7. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth
Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, mga healthcare workers sa lungsod sa Dumanhog nakadawat og hulga gikan sa mga ginikanan sa mga bata nga giingong bakunahan batok measles rubella. Dumanhog Mayor Gungon Hika mipasidaan nga mag-atubang og tukmang silot ang bisan kinsang manghulga sa mga healthcare workers sa barangay. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Gipasidan-an ni Dumanhog Mayor Efren Gungun Hika nga mag-atubang og tukmang silot ang mga tawo nga masuta nga maoy nang hulga sa may healthcare workers ug nagpakatap diha sa social media nga giingong dunay bata nga namatay human mabakunahi sa measles rubella vaccine sa lungsod. Gimando sab niya ang kapulisan sa paghimo og investigasyon sa kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpakatap sa giingong fake news sa lungsod. Giklaro sa mayor nga walay bata nga namatay sa maong bakuna. Nasayran nga gipatuman ang pagpamakuna batok measles rubella sumad Agosto 10 di informal kining gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug Department of Health kon DOH-7. Kini nga bakuna kombinasyon kini nga makatabang nga malikayan ang measles ug rubella nga nagtangtang sa dakong hulga sa panglawas ug kinabuhi sa usa ka bata nga nag-edad 6 ka buwan ngadto na sa 5 anyos. Matod ni Hika nga ipatuman sa lungsod ang striktong medical standards pagsiguro usab nga luwas ug epektibo ang pagpahigayon sa immunization program sa mga bata. Niadtong Agosto 13, miluwat og pamahayag ang Dumanhog Primary Care Facility pagkondenar sa nahitabong bayolente nga lakang, intimidation, harassment o bisan unsang hulga sa ilang mga healthcare workers. Gidugang niini nga gusto nilang klaruhon nga nagtuman lang sab ang mga healthcare workers sa ilang tahas og responsibilidad hinungdan nga samang kaluwasan sa mga pasyente sabang angay nga ihatag kanila. Subay niini gimanduan ni Hika ang mga tanod sa pag-escort sa tanang healthcare teams nga mohimo og house-to-house vaccination sa matag barangay. Nang hinaot sab ang mayor nga ugaling dunay mawala masabti sa pagpamakuna, mas maayong mangutana sa mga doktor ug healthcare workers alang sa dugang kasayuran niini. RV Veloso, CCTN News. Mandawi City Health Office nakatala og minus nga gidaghanon sa mga batang nagpabakuna batok sa measles rubella. Ilang gingusgan ang kampanya pag-edukar sa mga ginikanan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nanawagan ang Mandawi City Health Office sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak batok sa tipdas ug rubella. Kinihuman mo kabat lang sa 10% sa target nga populasyon ang nabakunahan sud sa 4 ka adlaw nga supplemental immunization campaign. Mato ni Dr. Debra Maria Katulong nga nabansay ang mga nurse, midwife, mga barangay health workers aron ipatuman ang kampanya subay sa mga giya sa Department of Health. Gihangyo ni Katulong ang mga ginikanan nga maminaw sa mga health worker ug eksperto sa panlawas imbis nga mosalig sa dili kumpirmadong impormasyon nga gipakatap sa social media. Malikayan sila sa sakit nga tipdas. Makinaot lang nga magkinabangay na ta this time because we don't want another round of kanang epidemic no nga sama sa atong nasulayan sa katong panahon sa COVID. So again, kanang pabakuna atong mga anak. Protektado karon imsog sa umabot tungod sa ato ang gihatag nga bakuna. Naglibot karon ang mga vaccination team sa nagkalain-laing sitio ug purok sa 20 city ka barangay sa Mandawi aron mabakunahan ang mga batang nag-edad og 5 ka buwan hangtod sa kapin 2 ka tuig aron maprotektahan sila batok sa tipdas ug mga komplikasyon niini. Moabot sa 30,000 ang target nga mabakunahan nga mga bata sa Mandawi apan 3,000 pa ang nagpabakuna samtang moabot sa dulan sa 600 ka mga ginikanan ang nagdumili matag adlaw sa pagpabakuna sa ilang mga anak. Si Nix Aligado, coordinator sa National Immunization Program sa Mandawi City Health Office, miingon nga usa sa mga nagunang hinungdan mao ang vaccine hesitancy og dili mao nga impormasyon nga gipakatap sa social media. Matod ni Aligado nga adunay pipila ka bata nga adunay reaksyon human sa pagpabakuna apan normal ra kini. Yes, let's be factual lang. Naagi mga ni-report, no? Pero walay severe nga adverse event. Ang common ra nga actually nga ako na receive as coordinator sa immunization is katurang mga mild rashes nga localized ra, meaning nara sa area kung asa injection site o pain sa injection site
Ang uban pod mild fever which is one episode lang then pagka next day Gipasidanan usab ni alegado nga mas dako ang risgo sa mga batang wala mabakunahi nga makasinati og mas grabe nga komplikasyon kung matakdan og tipdas, lakip na ang pneumonia ug encephalitis. Nagpadayon ang mga health workers sa paghatag og health education ug pagtubag sa mga pangutana ug kabalaka sa mga ginikanan, ilabi na sa mga komunidad nga nagdumili sa pagpabakuna. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kinahanglang nagagikan sa Espiritu Santo ang sakto o responsableng paggamit sa social media. Kini ang nahimong pag-aghat ni Cebu Archbishop Alberto Uy may labot na sa mga panghitabo sa nasod nga nahimong sumsuman sa internet. Gikabalakan sa Arsobispo ang panagbahin-bahin sa katawhan, gumikan lang sa mga social media posts nga maoy nakapalagot sa managsumpaking baruganan. Alang niya, buhat lang sa daotang espiritu ang mga online posts o panahom nga naninguhang makapaguba sa panaghiusa sa nasod. Mao gidasig ni Uy ang katawhan nga kung mahimo gamiton ang mga online platforms nga maoy makapadasik ngadto sa katawhan. Inflation sa Central Visayas mihinay ngadto sa 8.7% niadtong buwan sa Hulyo. Lakip sa mga nagtukmod sa hinay nga pagsaka sa presyo mao ang mga kahimtang sa panahon. Ang kasayuran ni hato ni Gian Navarro. Gitaho sa Philippine Statistics Authority 7 nga mihinay ang inflation o ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa Central Visayas ngadto sa 8.7% nitong 2026. Ni decelerate kon mikunhod ang iyang inflation rate gikan sa 10.1% niadtong Hunyo ning tuiga. Matod sa PSA 7 nga pipila sa mga nagtukmod sa deceleration mao ang mga pagkaon ug non-alcoholic beverages, transportation ug mga sinina. Pipila usab sa mga hinungdan sa hinay nga inflation mao ang pagbarato sa petroleum products ug mga pagpanguwan sa miaging buwan. Inflation in transport is 14.7%, no? But to be specific, kung si gasoline lang mismo itong tanaw is 29.5%. Kay nagpunaman sa driver sa deceleration ng pagkaon na paglantawan sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nga nakaapekto sa inflation ang nimong ani sa mga mag-uuma bisan pa man sa mga pagpag-uwan. Apan dili ka kumpiyansahan alang sa Department of Agriculture 7 ang mamahimong epekto sa pagpag-uma sa higayong matagamtaman ng El Nino karong katapusang quarter ning tuiga. Gibantayan usab sa DepDev 7 ang mamahimong demand sa agriculture products ilabi na karong holiday season taliwa sa hulga sa Huaw. Giklaro sab sa PSA 7 nga bisan pa man og hinay ang nimong pagsaka sa inflation, nagkaanam gihapon og kagamay ang purchasing value sa piso. Kasi ang ating purchasing power of peso is if you have 1 peso in 27, it's now worth 75 centavos. So if you have 100 pesos in 2018, last 2018, nganong June, 75 pesos. Ngayong July, 75 pesos per. Hinuon gipaning kamutan sa nagkadiang mga ahensya nga magpabiling available ang mga nagunang panginahanglanon taliwa sa mga hagit nga giatubang sa katilingban. Gian Navarro, CCTN News. Greyhound operation sud sa mga prisuhan sa Central Visayas padayunon sa Bureau of Jail Management and Penology 7. Kini bisan pa man og way mga natalang pag-ikyas sa mga piniriso sa miaging tuig. Ang kasayuran nihatod pagbalik ni Gian Navarro. Padayunon sa Bureau of Jail Management and Penology 7 ang gihimo mga Greyhound operation aron walay makalusot nga bisan unsa mga kontrabando sa sulod. Giatagan kini og pagtagad human nga nakatala ang BJMP 7 og zero escape incidents gikan sa 32 ka mga detention facilities sa miaging tuig. Mato di Jail Superintendent Castle Masip sa BJMP 7 nga gihimo ang maong inspeksyon matag tulo ka adlaw aron sakmiton kung adunay dalang kontrabando ang mga persons deprived of liberty. Kini ang gitutukan karon sa BJMP 7 karong walay nangikyas ang mga PDL gumikan sa hugot nga seguridad gagipatuman sa palibot. Tuloy-tuloy po itong ginagawa natin. At least 3 days magkaroon sila ng ground operation. Hindi lang po sa jail facility, but we encourage the jail. Meron pa rin silang compliance with regards sa ground operation together with the law enforcement agencies. Ibunyag usab ni Jail Superintendent Masip nga ipaubos usab sa makuting inspection ang ilang mga kawani ubos sa programang Task Force Pagmasid.
gisiguro nilang walay dalang bisan unsang kontrabando ang mga jail personnel aron di makalusot sa pasilidad. Ipatuman kini sugod karong Agosto 15 sa mga jail facility sa rehiyon. So this is a preemptive measure para at least laging pinagdududahan nila na paano makapagpapasok ang PDL sa loob ng kulungan, mga personnel yan. Susamo-sabang gipatuman sa mga lokal nga jail facilities aron masigurong walay kontrabandong makalusot sa ilang palibot. Pangsilutan ni noon ang kinsang mapamatud-an nga nagdala og mga ginadiling butang sa sulod sa selda. But through the intervention of the regional office, sa to ang human intelligence, mga personnel na to, mga visitors also, very cooperative. So atuan na silang na stop, na intervene prior to entry. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, siklista napasok sa LTO patrol vehicle sa Barangay Sentro, Syudad sa Mandaue, naangol. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating padayong gisubay at haganong katinawan pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit.
ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, siklista na angol human mapasok sa LTO patrol vehicle sa Barangay Sentro, Syudad sa Mandaue. Hinoon nagkasabot ra ang duha ka mga habig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa CCTV footage sa Dan A. Soriano, makita ang sakyanan sa Land Transportation Office nga pa-right turn. Samtang ang duha ka siklista ang mibalhin og lane ug nasagiran sa usa ang laing bisikleta. Hinungdan nga ang usa ka siklista ang napasok sa sakyanan sa LTO 7. Nasamad ang siklista sa iyang dunggan ug nakaangkon og gara sa pipila ka bahin sa iyang kalawasan. Wala ra hinuon kini nagrabihan. Dali siyang gida sa tambalanan. Ang insidente nahitabo kagahapon sa hapon sa A. Soriano sa Barangay Sentro sa syudad sa Mandaue. Matod ni LTO 7 Legal Officer Attorney Vincent Santiago nga ang maong intersection nagtugot sa mga sakyanan nga mo right turn anytime with care. Ang duha ka patrol vehicle sa LTO gikan og operasyon sa kadalanan ug paingon sa NVIS sa Barangay Subang Dako aron mohatod sa mga impounded nga sakyanan. Matod ni Attorney Santiago nga nagkauyon ra ang pamilya sa siklista ug LTO alang sa compromise agreement. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Commander sa Visayas Command gihulipan sa katungdanan human miretiro sa serbisyo kagahapong adlaw. Ang change of command gipangunahan mismo sa bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Naparete. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante.
Bago na ang commander sa Visayas Command, manhulipin sa katungdanan si Lieutenant General Fernando Rieg nga miretiro na sam sa serbisyo kagahapongan lawa. Ang kasamtangan nga nihulip kang Rieg, isip acting Viscom Commander, mao si Major General Peter Burgunyo nga sakop sa PMA Maalab Class of 1993. Gihimo ang change of command sa Bundan Hall sa Visayas Command nga gipangunahan sa bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete, Philippine Army. Section 1, there are orders number 1978, the Quarters Armed Forces of the Philippines, dated 06 August 2026. I hereby release my position as Commander, Visayas Command, Armed Forces of the Philippines, effective this date, and I sign it present. I stand before you today with deep humility and a strong sense of commitment as I accept the trust placed in me to serve as acting commander of the Visayas Command. Si Rieg nahimong Visayas Command Commander gikan sa Abril 2024 hangtod sa Agosto 12, 2026 dinsulod sa kapinduha ka tuig nga nangulog gidayeg kini sa bagong AFP Chief of Staff tungod sa kadaghan sa mga accomplishment nini. Matud ni Navarrete, ubos sa liderato ni Rieg nahimong lig-on ang Visayas Command nga giilang nga labing masarigan nga puwersa sa mga sundalo nga naghatag sa seguridad sa komunidad sa Visayas Region. Lieutenant General Fernando M. Reyes, your time as Commander of Visayas Command has been marked by steady leadership and results. Under your leadership, Viscom remained a strong and reliable force in the Visayas. Nahimong manampuson usab ang kasundaluhan sa Kabisayan sa ilahang kampanya batok Communist Terrorist Group nga mao'y angayan nga ipadayon sa bagong nihulip nini sa katungdanan. Giangko ni General Navarrete nga daghang hagit nga giatubang aga mga sugboanon sa milabay nga mga buwan sama sa natabong linog ug bagyo. Apan gamikan sa mga liderato sa Visayas Command, nahatag nila ang ilang mandato nga mga pagtabang sa mga humanitarian assistance ug disaster response. Viscom sustained operations that contributed to the continued degradation of communist terrorist group capabilities across the Visayas. At the same time, the command strengthened its maritime security posture, enhanced joint interoperability, and improved its readiness for humanitarian assistance and disaster response. Mataligon ni sa Navarrete sa bagong acting commander sa Viscom nga mapadayon niini ang nahimo sa iyang hulipan sa katungdanan. Naana ang tanan nga mga resources sa Viscom aron makabot ang tinguha nga mahimong International Organization for Standardization kun ISO. Bisan naa pa sa temporary nga kapasidad ang katungdanan ni Burgunyo apan gipasalig niini nga mohimo siya sa iyang gisangon nga trabaho kaniya. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.